10 taon. 10 taon akong naging tapat na asawa. Pero sa isang gabi, gumuho ang lahat. Habang hawak ko ang regalong anibersaryo, pumasok ang asawa ko sa emergency room. Karga ang babaeng sumira sa amin. Clarissa, iligtas mo siya. Iligtas mo ang anak ko sa kanya, utos ni Marco. Ang lalaking pinagkatiwalaan ko, ipinapamukha sa akin na baog ako habang humihingi ng himala para sa bunga ng kaniyang pagtataksil. Ako si Doktora Clarissa Evangelista at ito ang gabi ng aking kamatayan bilang martir. At ang pagsilang ng aking paghihiganti. Handa ka na bang makita ang pagbagsak ng mga Valderrama? Iligtas mo siya, Clarissa. Gawin mo ang lahat, iligtas mo ang anak ko sa kanya. Ang boses na yon ni Marco ay hindi nagtataglay ng kahit anong bahid ng pagsisisi. Wala ring alinlangan. Ang bawat salitang binitiwan niya ay tila mga tipak ng yelo na bumabagsak sa gitna ng mainit at abalang pasilyo ng emergency room. Sa mga sandaling iyon, ang lalaking pinangakuan kong mamahalin hanggang sa huling hininga ay nakatayo sa harap ko. Pawisan, nanginginig ang mga kamay, ngunit hindi para sa akin. Ang kaniyang mga braso ay mahigpit na nakayapos sa isang babaeng namumutla, si Monica, na ang puting damit ay unti-unti nang nilalamon ng kulay ng dugo. Sa loob ng aking bulsa, mariin kong nayakap ang isang maliit na kahon ng relos. May nakaukit doon na 10 taon ng pag-ibig. Iyon sana ang sorpresa ko para sa aming anibersaryo ngayong gabi. Naghintay ako sa lobby ng ospital ng 3 oras. Tinitiis ang gutom at pagod mula sa sunod-sunod na operasyon. Iniisip na baka na-traffic lang siya o sadyang gusto lang akong sunduin para sa isang espesyal na hapunan. Ngunit ang sorpresang dumating ay hindi bulaklak, kundi ang katotohanang 10 taon akong nabuhay sa loob ng isang magandang kasinungalingan. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang amoy ng disinfectant at ang malamig na bugso ng aircon sa ospital ay naging sapat na dahilan para manginig ang aking buong katawan. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso, hindi dahil sa kaba ng isang doktor, kundi dahil sa hapdi ng isang asawang unti-unting pinapatay ng katotohanan. Ang bawat segundong pagtitig ko sa duguang binti ni Monica ay tila isang sampal na paulit-ulit na bumabaon sa aking pagkatao. Bakit ka nakatitig lang? Clarissa, doktor ka. Iyan ang trabaho mo, di ba? Muling sigaw ni Marco. Mas lalong naging mapanghusga at matalim ang kaniyang tono. Huwag mong pairalin ang selos mo ngayon. Mamamatay ang anak ko kapag hindi ka kumilos. Anak. Ang salitang yon ang pinakamatinding lason na dumaloy sa aking pandinig. Sa loob ng 10 taon, pinaramdam sa akin ni Marco at ng kanyang ina na ako ay kulang, na ako ay isang tuyot na lupain, na hindi kailanman magbubunga. Tinanggap ko ang lahat ng pang-iinsulto, ang lahat ng mapapait na herbal na pinainom nila sa akin, at ang bawat gabing pag-iyak ng mag-isa dahil sa paniniwalang ako ang may kasalanan kung bakit walang batang naglalaro sa aming mansyon. Ngunit heto siya ngayon, sumisigaw sa harap ng maraming tao, ipinapamukha sa akin na ang kanyang tagapagmana ay nasa sinapupunan ng ibang babae. Dahan-dahang nalaglag ang maliit na kahon mula sa aking bulsa. Tumama ito sa semento ng walang ingay, ngunit sa aking pandinig, tila ba ito ay isang malakas na pagsabog na tuluyang nagpaguho sa aking mundo. Hindi ko na naramdaman ang lamig ng stethoscope sa aking leeg. Ang tanging nararamdaman ko na lamang ay ang panunuyo ng aking lalamunan at ang unti-unting pamamanhid ng aking mga daliri. Ang mga taong nakapaligid sa amin, ang mga nurse na aking kasamahan, ang mga pasyenteng naghihintay, ay tila naging mga aninong mabilis na kumukupas. Tumingin ako sa mga mata ni Marco. Wala akong nakitang pagmamahal. Wala akong nakitang alaala ng aming mga pangako sa dambana. Ang tanging nakita ko ay ang desperasyon ng isang lalaking gustong isalba ang kaniyang sariling interes sa pamamagitan ng aking mga kamay. Gagamitin niya ako. Gagamitin niya ang aking kakayahan bilang pinakamagaling
na OBGYN sa ospital na ito para iligtas ang bunga ng kaniyang pagtataksil. Nanlalabo ang aking paningin, ngunit pilit kong pinanatiling tuwid ang aking tayo. Ang hapdi sa aking dibdib ay tila 1,000 karayom na sabay-sabay na tumutusok sa aking puso. Bawat isa ay may dalang tanong na hindi ko pa kayang sagutin. Hanggang kailan ko kayang lunukin ang ganitong uri ng kawalang katarungan? Hanggang kailan ako magiging instrumento ng sarili kong paghihirap? Dahan-dahan kong itinaas ang aking nanginginig na kamay para ayusin ang aking surgical mask. Ang bawat hibla ng tela na tumatakip sa aking mukha ay tila naging harang na rin sa aking huling hininga bilang isang martir na asawa. Tinalikuran ko ang kaniyang mga mata at nagsimulang maglakad patungo sa operating room. Ang bawat hakbang ko ay mabigat. Tila ba hila-hila ko ang 10 taon ng aking buhay na ngayon ay isa na lamang tumpok ng abo. Sa ilalim ng malakas na ilaw ng ospital, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa aking isipan, mas malakas pa sa tibok ng aking sariling puso. Kung ililigtas ko ang bata na ito, ililigtas ko rin ba ang aking sarili? O tuluyan ko nang hinahayaan na ibaon ako ng buhay ng lalaking nangakong ako lang ang tanging reyna ng kaniyang buhay? Malamig at tuyot ang hangin sa loob ng recovery room, tila sumasabay sa nararamdamang kawalan ng buhay ni Clarissa. Matapos ang halos 2 oras na pakikipagbuno sa loob ng operating room, nailigtas niya ang bata. Nailigtas niya ang buhay na hindi sa kanya. Ang buhay na magsisilbing patunay ng kataksilan ng kaniyang asawa. Habang hinihubad niya ang kaniyang duguang guwantes, naramdaman niya ang panginginig ng kaniyang mga daliri na tila ayaw nang sumunod sa kaniyang isipan. Lumabas siya ng silid at agad na bumungad sa kanya ang figura ni Marco na hindi mapakali sa pasilyo. Sa halip na tanungin kung kumusta ang lagay ng kaniyang asawa o kung nakakain na ba siya matapos ang nakakapagod na operasyon, ang unang binitiwang salita ni Marco ay puno ng pag-aalala para sa kabait. Kumusta? Ligtas ba ang bata? Ligtas ba si Monica? Mabilis na tanong ni Marco. Ang kaniyang mga mata ay naniningkit sa takot at pag-asa. Huminga ng malalim si Clarissa. Pilit na nilulunok ang mapait na laway na tila naging lason sa kaniyang lalamunan. Ligtas sila, Marco. Stable na si Monica at ang bata. Pero kailangan niya ng matinding pahinga. Imbes na magpasalamat, dumaan ang isang mabilis na buntong hininga ng ginhawa sa mga labi ni Marco bago ito napalitan ng isang malamig at babalang tingin. Mabuti naman. Ngayon, Clarissa, makinig ka. Ayaw kong may makarating na kung ano sa pamilya natin o sa media. Maging discreet ka. Gawin mo ang lahat para manatiling lihim ito. Intindihin mo na lang, kailangan ko ang tagapagmanang ito para sa kumpanya. Tila may malaking bato na dumagan sa dibdib ni Clarissa. Ang kaniyang asawa, ang lalaking nangako ng proteksyon, ay inuutusan siyang maging kasabwat sa sarili niyang kahihiyan. Hindi siya nakasagot, nanatili lamang siyang nakatitig sa kawalan habang nilalagpasan siya ni Marco para pumasok sa silid ni Monica. Sa loob ng silid, dahan-dahang nagmulat ng mata si Monica. Sa halip na makakita ng takot, isang mapanlinlang na ngiti ang sandaling sumilay sa mga labi nito bago ito nagpanggap na mahina at nalilito. Nasaan ako, Marco? Ang baby natin? Mahinang bulong nito, ang boses ay tila isang anghel na humihingi ng awa. Sino siya? Siya ba ang asawa mo? Pasensya na po, Doktora Clarissa. Hindi ko po sinasadyang saktan kayo. Hindi ko alam na aabot sa ganito. Hindi nakatiis si Clarissa at lumabas ng silid. Ngunit bago pa siya makalayo, ang mabilis na tunog ng sapatos na tumatama sa sahig ay nagpalingon sa kanya. Si Doña Remedios, ang kaniyang biyenan, ay naglalakad patungo sa kanya na may galit sa bawat hakbang. Clarissa, ano itong naririnig ko? Muntik nang mawala ang apo ko dahil sa'yo. Sigaw ng matanda, hindi iniisip ang mga taong nakatingin sa kanila.
Alam mo naman palang buntis ang babaeng yan. Bakit hinayaan mong ma-stress siya? Kung naging maayos ka lang sanang asawa at nagkaanak ka, hindi na kailangang maghanap ni Marco sa iba. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Ang bawat salita ni Doña Remedios ay tila mga latay ng latigo sa likod ni Clarissa. Ang gaslighting ng kaniyang biyenan ay wala ng hangganan, mula sa pagiging baog hanggang sa pagiging dahilan ng muntik na pagkalaglag ng bata ng kabit ng kaniyang asawa. Nanatiling tahimik si Clarissa, ang kaniyang mga kuko ay bumaon sa kaniyang palad hanggang sa makaramdam siya ng hapdi. Ngunit mas matindi ang hapdi sa loob ng kaniyang puso. Lumipas ang ilang oras at natagpuan ni Clarissa ang kaniyang sarili sa madilim at tahimik na cafeteria ng ospital. Mag-isa siyang nakaupo sa isang sulok sa harap ng isang tray ng pagkain na matagal nang lumamig. Ang kanin ay tila naging buhangin sa kaniyang panlasa at ang ulam ay wala ng lasa. Pinanood niya ang bawat butil ng tubig na namumuo sa labas ng kaniyang baso, tila mga luha na hindi niya kayang ilabas sa harap ng maraming tao. Dito, sa gitna ng katahimikan at lamig ng cafeteria, naramdaman niya ang tunay na bigat ng kaniyang pag-iisa. 10 taon siyang nagsilbi bilang isang mabuting asawa at manugang, ngunit sa dulo, isa lamang siyang kagamitan na itatapon kapag wala ng pakinabang. Habang nakaupo, narinig niya ang mahinang boses ni Doña Remedios mula sa kabilang bahagi ng pader, tila may kausap sa telepono. Siguraduhin mong maayos ang lahat. Kapag naisilang na ang batang yon, makukuha na natin ang mana mula sa mga ninuno ni Marco. Hindi pwedeng humadlang si Clarissa. Kailangan na natin siyang tuluyang alisin sa eksena. Napatigil ang paghinga ni Clarissa. Mana. May mas malalim pa palang dahilan ang lahat ng ito kaysa sa simpleng pagtataksil lang. Hindi pa man siya nakakabawi sa narinig. Naramdaman niya ang presensya ni Marco sa kaniyang likuran. Inilapag ni Marco ang isang makapal na sobre sa ibabaw ng lamesa, sa tabi ng kaniyang malamig na pagkain. Ang puting papel sa loob ay may mga salitang tila sumunog sa kaniyang paningin. Petition for annulment of marriage. Clarissa, kailangan na nating tapusin ito, sabi ni Marco sa isang boses na walang kahit anong emosyon, tila ba nag-uutos lang siya ng kape. Hindi ka makakapagbigay ng tagapagmana sa akin. Sa tingin ko, oras na para palayain natin ang isa't isa. Pirmahan mo na ito at bibigyan kita ng sapat na halaga para makapagsimula ka ulit. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo dahil kailangan na ni Monica ang posisyon mo sa mansyon. Tumingin si Clarissa sa divorce papers pagkatapos ay sa mga mata ng lalaking minahal niya ng higit sa kaniyang sarili. Ang hapdi sa kaniyang dibdib ay naging isang malamig na apoy. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi siya umiyak. Sa halip, isang matapang at mapait na desisyon ang nabuo sa kaniyang isipan. Baog. Bulong ni Clarissa sa kaniyang sarili, habang ang kaniyang kamay ay dahan-dahang humahawak sa sobre. Iniisip niyo talagang ako ang mahina sa ating dalawa. Ang hangin sa loob ng mansyon ng mga Valderrama ay tila hindi na nagbabago. Amoy ng lumang kahoy na napapanatili ng mamahaling barnis, kasama ang banayad na halimuyak ng mga bulaklak mula sa hardin. Ngunit para kay Clarissa, ang hanging iyon ngayon ay may kasamang bigat at lason. Ito ang unang pagkakataon na umuwi siya sa bahay na yon na hindi na niya itinuturing na tahanan, kundi isang hawlang ginto na nagkulong sa kanya sa loob ng isang dekada. Dala-dala ang isang maleta, pumasok siya para kunin ang mga natitira niyang gamit, handa ng tuluyang lisanin ang kaniyang nakaraan. Sa sala, nakaupo si Doña Remedios sa kaniyang paboritong silyang gawa sa Nara. Umiinom ng tsaa, na tila isang reyna na naghihintay sa pagdating ng isang alipin. Nang makita niya si Clarissa, isang mapanlait na ngiti ang gumuhit sa kaniyang mga labi. Aba, nandito ka na pala. Akala ko ba matalino ka? Anong nangyari at nagpumilit ka pang bumalik dito? Para manggulo?
Mataray na tanong ng matanda. Hindi ka na parte ng pamilyang ito, Clarissa. Ang isang babaeng hindi kayang magbigay ng anak sa kanyang asawa ay parang isang punong walang bunga, walang silbi. Kaya huwag ka nang umasa na may babalikan ka pa rito. Bawat salita ni Doña Remedios ay tila matutulis na pako na bumabaon sa puso ni Clarissa. Pero sa pagkakataong ito, hindi niya hinayaang makita ng matanda ang kaniyang kahinaan. Nanatili siyang tuwid. Ang kaniyang mukha ay kalmado at walang emosyon. Nandito lang po ako para kunin ang mga gamit ko, Doña Remedios. Hindi po ako mananatili. Dapat lang, mabilis na sagot ng biyenan, at huwag na huwag mong kakalimutan ang lahat ng utang na loob mo sa amin. Ipinag-aral namin ang kapatid mo sa magandang eskwelahan. Pinagbigyan ka namin ng buhay na hindi mo kailanman mararanasan kung hindi dahil kay Marco. Kaya kung ako sa'yo, pirmahan mo na ang divorce papers nang walang anumang hinihingi. Iyan ang kabayaran sa lahat ng tinanggap mo mula sa amin. Ang utang na loob na iyon ang kadenang matagal nang nakagapos sa kanyang leeg. Ang dahilan kung bakit tiniis niya ang lahat ng pang-aabuso. Ngunit ngayon, ang kadenang yon ay tila unti-unti nang kinakalawang. Tumango lamang si Clarissa at nagsimulang umakyat sa kanilang silid. Habang inililigpit niya ang kaniyang mga damit, napadpad ang kaniyang paningin sa atik. Bigla niyang naalala ang isang baul ng mga lumang dokumento na minsang ipinatago sa kanya ni Doña Remedios. Mga papeles na umano'y wala ng silbi dahil sa narinig niyang usapan tungkol sa mana. Isang malakas na kutob ang nagtulak sa kanya na halongkatin ang mga iyon. Sa gitna ng alikabok at mga lumang gamit, natagpuan niya ang baul. Sa ilalim ng mga lumang litrato at resibo, nakita niya ang isang makapal na folder na may pangalan ni Marco. Sa loob nito ay mga medical records, mga resulta ng laboratorio mula pa 5 taon na ang nakalilipas. Habang binabasa niya ang mga nakasulat, nanlaki ang kaniyang mga mata. Ang bawat pahina ay naglalaman ng mga terminong medikal na kabisado niya bilang isang doktor. Oligozoospermia, poor sperm motility. Ang mga salitang iyon ay tila mga kidlat na gumising sa kaniyang natutulog na diwa. Bigla niyang naintindihan ng lahat. Ang pagpupumilit nilang sumailalim siya sa napakaraming tests, ang mga mapapait na halamang gamot, ang mga paninisi, lahat ay isang malaking kasinungalingan para pagtakpan ng katotohanang hindi siya, kundi si Marco, ang may problema. Sa tabi ng mga resulta, may isang maliit na sobre na nakasiksik. Nang buksan niya ito, isang lihim na dokumento ang kanyang nakita. Isang kopya ng birth certificate. Isang pangalan ang nakasulat doon na hindi niya inaasahan, Marco Valderrama Jr. Ang petsa ng kapanganakan ay halos 20 taon na ang nakalipas. Ang pangalan ng ina ay hindi si Doña Remedios. May isa pa siyang anak. Bulong ni Clarissa sa sarili, nanginginig ang mga kamay habang hawak ang papel. Sino ang babaeng ito? Ang pinto ng atik ay biglang bumukas. Si Marco, na may galit sa mukha, ay nakatayo doon. Anong ginagawa mo dito, Clarissa? Bakit mo pinapakialaman ang mga gamit na hindi sayo? Mabilis na itinago ni Clarissa ang sobre sa kanyang likuran. Ang kaniyang puso ay kumakabog ng napakabilis. Hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa adrenaline ng katotohanang kaniyang natuklasan. Ito na ang baraha. Ito na ang alas na matagal niyang hinintay. Kinukuha ko lang ang mga alaala na matagal niyo nang ibinaon, Marco. Malamig niyang sagot. Ang mga alaala ng mga kasinungalingan na binuo niyo para sirain ang pagkatao ko. Ang kaniyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng kahit anong sakit. Sa halip, isang apoy ng determinasyon ang nagsisimulang mag-alab. Alam niyang sa mga sandaling ito, hindi na siya ang Clarissa na kilala nila. Ang babaeng nasa harap nila ngayon ay handa nang gamitin ang lahat ng kaniyang nalalaman para ipaglaban ang kaniyang dangal. Kahit pa ang kapalit nito ay ang tuluyang pagguho ng buong imperyo ng mga Valderrama. Sa susunod na mga araw,
Tila may kakaibang kapayapaan ang bumalot kay Clarissa. Ang mga mata niyang dati puno ng lungkot at pagtataka ay nagkaroon na ngayon ng sadyang ningning. Isang ningning ng pananabik sa paghihiganti at katarungan. Nang sumapit ang araw ng usapan nila ni Marco tungkol sa diborsyo, imbes na pumirma, nagbigay siya ng isang sagot na nagpagulat dito. Marco, hindi ako pipirma sa diborsyo. Hindi pa sa ngayon. Mahinahon niyang sabi, habang nagkakape sila sa isang pribadong silid sa isang restaurant. Ang kaniyang boses ay kalmado, halos walang emosyon, na lalong nagpakaba kay Marco. Kailangan nating panatilihing maayos ang imahe ng pamilya Valderrama, lalo na't paparating na ang tagapagmana mo. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Anong ibig mong sabihin? Akala ko ba? Akala mo ba ipagkakalat ko ang lahat ng kasinungalingan ninyo? Hindi ako ganong klaseng tao, Marco. May bahid ng panunuya sa kaniyang boses. Para sa reputasyon mo at ng pamilya mo, mas mabuting manatili tayong mag-asawa. Kahit sa papel lang. Tutal, mahalaga sa iyo ang image mo, hindi ba? Hindi makapaniwala si Marco sa kaniyang narinig. Ang Clarissang madaling paiyakin at madaling takutin ay tila nagbago. May kakaibang lakas na taglay ngayon ang kaniyang dating asawa. Isang lakas na hindi nito maintindihan. Sa huli, pumayag si Marco sa kasunduan. Isang diborsyo sa hinaharap. Ngunit sa ngayon, mananatili silang mag-asawa sa mata ng publiko. Hindi pa natatapos ang linggo. Isang balita ang gumulantang sa mansyon. Si Monica ay lumipat na para raw mas maasikaso ang pagbubuntis ayon kay Doña Remedios na may mapanlait na tingin kay Clarissa. Ngayon, ang mansyon na dating tahanan ni Clarissa ay tila naging pugad na ng mga ahas. Si Monica, na dating mahiyain at mapagkumbaba, ay nag-aasal reyna. Ang kaniyang boses ay malakas na umaalingaw-ngaw sa mga pasilyo at ang kaniyang mga utos ay tila walang hanggan. Isang gabi, sa hapagkainan, ang tensyon ay kasing kapal ng usok ng kandila sa gitna ng mesa. Nakaupo si Clarissa sa kaniyang dating upuan sa tapat ni Marco. Sa tabi ni Marco ay si Monica na may ngiting tagumpay sa kaniyang mga labi. Si Doña Remedios naman ay nakatingin kay Clarissa na tila isang basura. Kaya nga pala, Clarissa, sabi ni Monica na may halong pambubuska sa kaniyang boses, dahil sa pinagdaanan ko, pinayagan ako ni Marco na ikaw ang maging personal na doktor ng baby natin. Mas maganda siguro kung ikaw mismo ang magmo-monitor sa akin para hindi na ulit mangyari ang nangyari sa ospital. Ang kaniyang mga salita ay tila may dalang lason, isang mabilis na pagpaparinig sa nangyari sa ear. Ngunit sa halip na magalit, isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Clarissa. Sige, Monica, ikagagalak kong alagaan ang pagbubuntis mo at sisiguraduhin kong malalaman mo ang lahat ng nangyayari sa loob ng katawan mo at ng bata. Ang pagtanggap ni Clarissa ay nagpakaba kay Monica. Naramdaman ni Clarissa ang pamumutla nito sa sandaling binitiwan niya ang mga salitang yon. Ang bawat sandali na magkasama sila ay isang pagkakataon para mag-ipon si Clarissa ng mas maraming impormasyon. Isang gabi, habang naghahanda si Clarissa ng gamot para kay Monica, tahimik siyang nakatitig sa refleksyon nito sa salamin. Ang pagiging doktor niya ang nagbigay sa kanya ng lakas at kaalaman. Ang pag-aalaga niya kay Monica ay hindi pagmamalasakit, kundi isang sadyang galaw ng chess. Alam kong may iba kang mahal, Monica. Bulong ni Clarissa sa sarili, habang ang kaniyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa salamin. At hindi si Marco iyon. Nang gabing iyon, habang ang lahat ay natutulog, hindi makatulog si Clarissa. Ang mga suliranin sa kaniyang isipan ay tila mga anino na naglalakad sa madilim na pasilyo ng kaniyang pag-iisip. Bumangon siya at dumungaw sa bintana. Ang tahimik na hardin ay tila walang buhay, ngunit isang anino ang gumalaw sa gilid ng gate. Isang lalaki na may kausap sa cellphone. Narinig niya ang pangalan ni Monica na binanggit. Hindi si Marco. Dahan-dahan,
Itinago ni Clarissa ang kanyang sarili sa likod ng kurtina. Nakita niya ang lalaking yon na dahan-dahang lumapit sa gate at nag-abot ng isang sobre kay Monica bago ito mabilis na umalis. Nagsimulang lumabas ang mga ngiti sa mga labi ni Clarissa. Ngayon, mayroon na siyang dalawang kasinungalingan na dapat pagbayaran. Ang kay Marco at ang kay Monica. Ang laro ay nagsisimula pa lang. Bulong ni Clarissa, ang kaniyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa dilim, kung saan unti-unting nawala ang anino ng estranghero. Ang mga araw ay dumaan na, tila mga dahong tinatangay ng hangin, ngunit sa bawat paglipas ng panahon, lalo namang tumitibay ang loob ni Clarissa. Ang mansyon ng mga Valderrama, na minsang naging simbolo ng kaniyang pangarap, ay naging larangan na ng kaniyang tahimik na paglaban. Habang patuloy siyang nagpapanggap na nag-aalaga sa pagbubuntis ni Monica, ang kaniyang isipan ay abala sa paghabi ng isang masalimuot na plano. Isang hapon, pagkatapos ng kaniyang shift sa ospital, imbes na umuwi kaagad, nagmaneho si Clarissa patungo sa isang maliit na opisina sa dulo ng isang kalyeng hindi gaanong pinapansin. Ang karatula sa labas ay simple lang, Cruz Private Investigations. Dito niya nakilala si Mang Tonyo, isang retiradong investigador na dati niyang pasyente. Nailigtas niya ang asawa nito mula sa isang komplikadong kaso ng OB-GYN at ang utang na loob na yon ay hindi kailanman nakalimutan ni Mang Tonyo. Dr. Clarissa, ano pong maipaglilingkod ko? Malumanay na tanong ni Mang Tonyo habang nagtitimpla ng kape para sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng kuryosidad ngunit may paggalang. Ikinuwento ni Clarissa ang lahat mula sa pagtataksil ni Marco hanggang sa hinala niya sa tunay na ama ng bata ni Monica at ang misteryosong dokumentong kaniyang natuklasan sa attic. Hindi niya kinalimutan ang tungkol sa mana na narinig niya mula kay Doña Remedios. Ang bawat salita ay may dalang bigat at hapdi, ngunit sa bawat paglalahad, tila may bahagi ng kaniyang kaluluwa ang unti-unting lumalaya. Gusto kong malaman ang lahat ng sikreto nila, Mang Tonyo. Ang lahat. Tiningnan lamang ni Mang Tonyo si Clarissa. Ang kaniyang mukha ay seryoso. Hindi madaling kalabanin ang mga Valderrama, doktora. Alam mo yan. Hindi ako humihingi ng madali, Mang Tonyo. Matapang na sagot ni Clarissa. Hinihingi ko ay katarungan. Habang abala si Clarissa sa pagpaplano, lalo namang naging agresibo si Marco. Araw-araw, pilit niya itong pinapapirma sa mga dokumentong naglilipat ng ari-arian sa kaniyang pangalan at nagtatangkang kuhanin ng lahat ng kaniyang matitirang mana. Dapat ka nang lumayas, Clarissa. Wala ka namang karapatan dito. Bakit ba hindi ka pa umaalis? Dahil naniniwala ako sa katarungan, Marco, malamig niyang sagot habang binabasa ang bawat linya ng kontrata. At hindi ako aalis hanggat hindi ko nakukuha ang nararapat sa akin. Isang umaga, habang nasa ward si Clarissa at nagche-check up sa mga pasyente, may isang matandang babae na biglang nagtanong sa kanya, "Doktor, nakikita ko po kayo sa TV kasama si Mr. Valderrama. Pero teka, parang nakita ko na rin po yung babaeng buntis na kasama niya. Dati po yata siya ang PR manager sa kumpanya ng mga De La Rosa, yung karibal ng Valderrama. Ibang pangalan nga lang ang ginagamit niya dati. Monica Santos yata?" Napatigil si Clarissa. Ang pangalan. Ang koneksyon. Tila biglang nagdikit ang mga piraso ng puzzle. Isang karibal na kumpanya, isang lihim na mana, at isang Monica na gumagamit ng iba't ibang pangalan. Sa kaniyang isipan, tila nagbalik ang mga alaala ng nakaraan. Ang unang paglapit ni Marco, ang kaniyang matatamis na salita, ang kaniyang walang humpay na panliligaw. Ngayon, sa ilalim ng bagong liwanag ng mga kasinungalingan, unti-unti niyang napagtanto na ang lahat ng iyon ay planado. Ang kaniyang pag-ibig, ang kaniyang pamilya, ang kaniyang buong buhay, lahat ay isang malaking iskema para sa pera at kapangyarihan. Nang gabing iyon,
Matapos ang isang nakakapagod na araw sa ospital at ang nakakadurog na pagtatago ng sakit, natagpuan ni Clarissa ang kaniyang sarili sa loob ng kaniyang kotse, nakaparada sa isang madilim na sulok ng parking lot. Ang kaniyang mga balikat ay nanginginig at ang mga luha na matagal niyang pinipigil ay tuluyan ng umagos, tahimik at walang humpay. Hinayaan niyang dumaloy ang bawat patak, kasama ang lahat ng sakit at puot na kaniyang kinikimkim. Pagkatapos ng ilang sandali, huminga siya ng malalim, pinunasan ang kaniyang mga mata, at mabilis na nag-ayos ng kaniyang lipstick. Ang pag-iyak na yon ay hindi tanda ng kahinaan, kundi isang paglilinis, isang pagpapalakas ng loob. Habang nagmamaneho pa uwi, biglang may isang abiso ang lumabas sa kaniyang cellphone, isang email mula kay Mang Tonyo. Sa subject line ay nakasulat, Resulta. Nang makarating siya sa kaniyang silid, mabilis niyang binuksan ang email. Ang ilaw ng screen ng kaniyang cellphone ay tanging liwanag lamang sa dilim ng silid. Mayroong isang attachment, ang DNA test result ng bata sa sinapupunan ni Monica. Ang bawat salita ay tila bumubulong ng katotohanan na matagal nang inilibing. Binasa niya ang huling linya at isang mapait na ngiti ang sumilay sa kaniyang mga labi. Ang bata ay hindi anak ni Marco. Ang mansyon ng mga Balderrama ay tila isang malaking entablado kung saan araw-araw ay may bagong eksena ng pagkukunwari at panlilinlang. Habang papalapit ang kapanganakan ng bata, lalong naging matindi ang paghaharap ni na Clarissa at Monica. Ang huli, sa pagnanais na tuluyan ng sirain ang kredibilidad ni Clarissa, ay nagsimulang magpakalat ng mga bulong-bulungan sa ospital. Isang hapon, habang nag-e-examine si Clarissa ng isang pasyente, narinig niya ang mga bulungan ng dalawang nurse sa kabilang cubicle. Narinig mo ba? Si Doktora Clarissa daw. Muntik nang mamalpractice noong operasyon ni Miss Monica. Buti na lang daw, nasagip pa rin ang bata. Kinalaunan, tinawag si Clarissa sa opisina ng Board of Directors ng ospital. Si Monica, na may mahinang ngiti sa mga labi, ay nandoon na, kasama si Marco. Dr. Clarissa, may reklamo po kaming natanggap tungkol sa iyong pagganap noong emergency operation ni Miss Monica, panimula ng chairman. May mga nagtatanong tungkol sa iyong profesionalismo, lalo na't may personal na koneksyon ka sa kasong ito. Nanatiling kalmado si Clarissa, walang bakas ng takot sa kaniyang mukha. Mr. Chairman, sa aking buong karera, hindi ko kailanman hinayaang makagulo ang personal na damdamin sa aking trabaho. Lahat ng aking ginawa ay naaayon sa medical protocols. Ang records ng operasyon ay malinaw. At kung may nagdududa sa aking kakayahan, handa akong magsumait ng anumang ebidensya para patunayan ang aking integridad. Tila nagulat si Monica sa kaniyang katatagan. Ang kaniyang plano na siraan si Clarissa ay tila nabigo. Sa huli, walang nakitang mali ang Board of Directors sa ginawa ni Clarissa at mabilis na tinapos ang usapan. Nang gabing iyon, tinangka ni Marco na amuhin si Clarissa. Sa kaniyang pagbalik sa mansyon, sinalubong siya ni Marco sa pintuan, may dalang isang maliit na buke ng bulaklak na hindi pa nabibili noong kanilang anibersaryo. Clarissa, alam kong mahirap ang lahat pero magsimula kaya tayong muli. Mahinang sabi ni Marco, ang kaniyang kamay ay humawak sa braso ni Clarissa, na tila nang hihikayat. Alam kong mahalaga ka sa akin, hindi ko kayang mawala ka. Lalo na't kung magkabalikan tayo, mas magiging maayos ang mga papeles sa kumpanya, di ba? Naramdaman ni Clarissa ang pagkasuklam. Ang kilig na dati kaniyang hinahanap-hanap ay napalitan na ngayon ng galit. Ang pagmamahal ni Marco ay tila isang instrumentong gagamitin lang para sa pera at posisyon. Marco, wag mo akong insultuhin. Malamig niyang sagot habang inilalayo ang kamay nito. Wala na akong babalikan sa'yo. Ang nag-iisang dahilan kung bakit ako nananatili dito ay para makita ang pagbagsak ng mga kasinungalingan ninyo. Nagulat si Marco sa kanyang tapang, pero hindi na siya pinansin ni Clarissa at nagpatuloy sa paglalakad.
Habang naghahanda siya para sa pagtulog, may narinig siyang usapan sa ibaba. Si Doña Remedios at Marco. Kailangan na nating paalisin si Clarissa. Hindi niya pwedeng kunin ng kahit anong mana. Hindi siya ang totoong asawa ni Marco kung tutuusin, baog siya. Pero ang batang yon, ang apo ko. Iyon ang magiging susi sa lahat, sabi ni Doña Remedios. Kailangan nating siguraduhin na walang matitira sa kanya. Kailangan niyang umalis na wala. Umupo si Clarissa sa kaniyang kama. Ang kaniyang mga mata ay nakatitig sa singsing ng kasal na nasa kaniyang daliri. Ang bawat kislap nito ay tila nagpapaalala sa isang panata na ngayon ay isa ng malaking pagpapanggap. Dahan-dahan niyang hinubad ang singsing, hinawakan ito sa kaniyang palad. Ang metal ay malamig, walang buhay. Pagkatapos, tumayo siya, kumuha ng isang baso ng alak at dahan-dahang inilubog ang singsing doon. Ang gintong singsing ay unti-unting lumubog sa pulang alak na tila isang alaala na inilibing ng buhay. Kinabukasan, isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw sa mansyon. Isang sigaw na puno ng sakit. Nagmadali si Clarissa patungo sa hagdan. Nakita niya si Monica, na duguan ang ibabang bahagi ng kaniyang damit, nakahandusay sa paanan ng hagdanan. Ang kaniyang mga mata ay dilat, puno ng takot. Clarissa, tulungan mo ako. Mahinang bulong ni Monica, ang kaniyang kamay ay dahan-dahang iniabot kay Clarissa. Ang huling babaeng kaniyang nakita bago siya mawala ng malay ay si Clarissa. Si Clarissa, na walang ibang tao nakasama sa paligid. Ang sigaw ni Monica ay tila nagpira-piraso sa katahimikan ng mansyon. Sa paanan ng grand staircase, nakahandusay siya. Ang kaniyang damit ay may mantsa ng dugo. Para kay Clarissa, ang mga sandaling iyon ay tila bumagal. Ang kaniyang isipan, na nasanay sa mabilis na pagdedesisyon sa emergency room, ay nahati. Ang doktor sa kanya ay gustong tumakbo at magbigay ng tulong. Ngunit ang babaeng nasaktan sa loob niya ay gustong hayaan na lamang ang tadhana. Isang mabigat na paghinga ang lumabas sa kaniyang bibig. Walang ibang tao sa paligid. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang kaniyang mga mata ay mabilis na nag-aaral sa sitwasyon. Ang posisyon ng katawan ni Monica, ang dami ng dugo, ang kaniyang mga palad na nakadiin sa tiyan. Ang instinct ng doktor ay nanalo. Hindi dahil sa awa, kundi dahil sa panunumpa niya sa propesyon. Kailangan niyang iligtas ang inosenteng bata. Monica, huwag kang gumalaw. Kalmado niyang utos habang mabilis na chine-check ang pulso nito. Anong nangyari? Bago pa makasagot si Monica, bumulusok si Marco mula sa kanyang opisina. Ang kanyang mukha ay namumutla sa takot. Nang makita niya si Monica na nakahandusay at si Clarissa na nakatayo malapit, agad siyang naghinala. Clarissa, ano na naman ang ginawa mo? Sigaw ni Marco. Ang kaniyang tinig ay puno ng galit at akusasyon. Tinulak mo siya, hindi ba? Dahil sa selos mo. Gusto mong mawala ang anak ko. Ang bawat salita ni Marco ay tila isang suntok sa dibdib ni Clarissa. Ang kaniyang pagkabigla ay lumalim pa nang magsimulang dumating ang mga katulong at makita ang nangyayari. Ang bawat pares ng mata ay tila nanghuhusga. Nababaliw ka na ba, Marco? Malamig na sagot ni Clarissa, pilit na pinipigilan ang nanginginig niyang boses. Ang mas mahalaga ngayon ay ang buhay ni Monica at ng bata. Tulungan mo akong dalhin siya sa ospital. Walang pagpipilian si Marco. Buong pagmamadali nilang dinala si Monica sa ospital. Sa loob ng ER, sa ilalim ng lamig ng operating room, muling nagharap si Clarissa at Monica. Sa pagkakataong ito, walang mga pader na naghihiwalay sa kanila. Kailangan ni Clarissa na tiyaking ligtas ang bata, ngunit may ibang plano rin siya. Pagkatapos ng operasyon, ligtas muli si Monica, ngunit nanatili siya sa private suite para sa masusing pagsubaybay. Sa isa sa mga regular na check-up ni Clarissa, napansin niya ang kakaiba sa mga reaksyon ni Monica. Sa tuwing ini-stress ni Clarissa ang tiyan nito,
Masakit ang reaksyon. Ngunit kapag tinalikuran siya ni Clarissa, nakikita niya ang bahagyang paggalaw ng mga daliri ni Monica na tila walang sakit. Hindi rin tugma ang kanyang mga reklamo sa mga vital signs niya. Ang mga palatandaan ay malinaw. Nagpapanggap lamang siya. Paano ang pakiramdam mo, Monica? Tanong ni Clarissa. Ang kaniyang boses ay kalmado, halos nakakapanlin lang. Masakit pa rin po, Doktora Clarissa. Mahinang bulong ni Monica. May bahid ng luha sa kaniyang mga mata. Parang ayaw na akong alagaan ng bata. Kailangan ko po ng tulong ninyo. Nagkatinginan ng dalawang babae. Sa mga sandaling iyon, walang ibang tao sa silid. Ang aircon ay humuhuni lamang. Si Clarissa ay umupo sa tabi ng kama ni Monica. Ang kaniyang mga mata ay matalim na nakatitig sa kabit ng kaniyang asawa. Monica, alam kong masakit ang mawalan ng isang mahal sa buhay. Panimula ni Clarissa. Ang kaniyang boses ay bumulong, halos hindi marinig. Alam kong masakit ang magpanggap na ikaw ang biktima. Pero mas masakit ang malaman na ang lahat ng kasinungalingan mo ay unti-unti nang nabubunyag. Nanlaki ang mga mata ni Monica. Nagsimulang manginig ang kaniyang mga labi. Anong ibig niyong sabihin, Doktora Clarissa? Alam ko ang sikreto mo, Monica. Patuloy ni Clarissa, hindi inaalis ang tingin sa kanya. Ang tungkol sa bata at ang tungkol kay Jay, ang lalaking nagbibigay ng pera sa iyo. Akala mo ba hindi ko nakita ang pag-abot mo ng sobre sa gate? Namutla si Monica. Ang kaniyang mga mata ay puno ng takot. Ang kaniyang mga salita ay tila nabara sa kaniyang lalamunan. Hindi siya makasagot. Huwag kang mag-alala. Malamig na sabi ni Clarissa. Tumayo at inayos ang kaniyang medical coat. Hindi ko pa sinasabi kay Marco, pero dapat mong malaman na ang laro ay malapit nang matapos. At sa larong ito, marami ang mawawala. At hindi ako iyon. Nang lumabas si Clarissa ng silid, iniwan niya si Monica na nanginginig sa takot. Ang kaniyang puso ay hindi na nakaramdam ng galak sa paghihiganti. Sa halip, isang malalim na kalungkutan ang pumalit. Ang lahat ng ito ay isang laro lamang para sa iba. Para sa kanya, ito ay isang digmaan para sa kaniyang dangal. Pagdating niya sa mansyon, sinalubong siya ng isang nakakagulat na eksena. Nandoon si Doña Remedios sa harap ng lahat ng katulong, may hawak na isang sobre. Ang matanda ay namumula sa galit. Clarissa, hindi ka pa rin umalis. Bakit ka pa rin nandito? Wala kang silbi. Kung hindi dahil sa'yo, hindi mangyayari ito kay Monica. Ang bawat katulong ay nakatingin kay Clarissa. Ang mga mata nila ay may halo ng awa at takot. Ang mukha ni Doña Remedios ay tila isang demonyo. Umalis ka sa pamamahay ko. Walang pwesto dito ang mga baog. At wala ring pwesto dito ang mga pumapatay ng sarili nilang pamilya. Kasabay ng kaniyang mga salita, isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Clarissa. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Ang hapdi ay matindi, ngunit mas matindi ang hapdi sa kaniyang kaluluwa. Nanatiling tahimik si Clarissa, ang kaniyang pisngi ay nag-aapoy. Hindi siya nagsalita, hindi siya umiyak. Ngunit sa ilalim ng kaniyang mga mata, isang galit na ngayon ay tila nagiging bakal. Ang sampal na yon ay hindi nagpapahina sa kanya. Ito ay lalong nagpapalakas sa kaniyang determinasyon. Ang mga araw matapos ang sampal ni Doña Remedios ay tila bumagal. Ngunit sa loob ng puso ni Clarissa, may apoy na nagliliyab. Isang apoy na mas mainit pa sa init ng haring araw. Ang pisngi niya ay naghilom. Ngunit ang hapdi sa kaniyang kaluluwa ay mas malalim pa sa anumang pisikal na sugat. Hindi na siya umiyak. Wala nang luha. Sa halip, isang malamig at matalim na determinasyon ang kumalat sa bawat himaymay ng kaniyang pagkatao. Ikinagulat ng lahat sa mansyon nang walang ginawa si Clarissa. Hindi siya umalis. Nananatili siya doon, tahimik na ginagawa ang kaniyang trabaho bilang doktor ni Monica. Ngunit sa bawat pagkuha niya ng pulso, sa bawat pagtingin niya sa ultrasound, may ibang binabasa ang kaniyang mga mata.
Ang pagkabuntis ni Monica ay patuloy na naging sentro ng atensyon at walang sino man ang nagtangkang magtanong kay Clarissa. Isang gabi, ipinaalam ni Doña Remedios sa lahat na magkakaroon ng isang malaking dinner party para raw ipagdiwang ang pagdating ng tagapagmana ng Valderrama. Ang sabi nito na may ngiti na puno ng panunuya habang nakatingin kay Clarissa. Ang mansyon ay napuno ng mga bulaklak, mga ilaw, at mga paghahanda. Naging sentro ng pagdiriwang ang napipintong pagsilang ng bata na magpapatuloy umano sa kanilang dugong bughaw. Nang araw ng party, utos ni Doña Remedios, "Clarissa, suotin mo ang uniforme ng nurse. Ikaw ang personal na doktor ni Monica ngayong gabi. Kailangan nating ipakita sa lahat kung gaano ka namin pinagkakatiwalaan kahit sa gitna ng lahat." Ang mga salita ng biyenan ay may dalang hindi lamang utos, kundi isang matinding pagpapahiya. Isang doktor na tulad niya, pinagsuot ng uniforme ng nurse para magsilbi sa kabit ng kaniyang asawa. Ngunit hindi nagpakita ng reaksyon si Clarissa. Isinuot niya ang puting uniforme, inayos ang kaniyang buhok at ipininta sa kaniyang mukha ang isang ngiti na walang sino man ang nakakaintindi. Sa gitna ng dagat ng mga bisita na nakadamit pang okasyon, si Clarissa ay nakatayo sa isang sulok, nakasuot ng simpleng uniforme. Nagmamasid, nagkaroon ng mga toast, mga halakhakan, at mga pagpuri sa perfect family ng mga Valderrama. Marco, na nakasuot ng mamahaling barong, ay nakatayo sa tabi ni Monica. Ang kaniyang kamay ay nakahawak sa tiyan nito. Ipinagyayabang nila sa lahat ang kanilang kaligayahan, ang kanilang bagong simula. Pinagmamasdan ni Clarissa ang lahat. Ang kaniyang puso ay hindi na nasasaktan, kundi nag-iisip. Ang bawat pagmamayabang nila ay tila nagdaragdag ng gasolina sa kaniyang planong gumuhit na sa kaniyang isipan. Habang abala ang lahat sa pagdiriwang, isang lalaki ang dahan-dahang pumasok sa malaking pintuan ng mansyon. Ang kaniyang presensya ay tahimik, ngunit may kakaibang bigat. Siya ang lalaking nakita ni Clarissa sa gate, ang lalaking kausap ni Monica sa telepono, ang lalaking nag-abot ng sobre. Si Jay. Ang mga mata ni Doña Remedios ay biglang nanlaki nang makita siya. Nagsimula itong manginig, ang kaniyang mukha ay namutla, tila nakakita ng multo. Mabilis na nagtatago ang matanda sa likod ng ilang bisita, pilit na iniiwasan ang tingin ng estranghero. Naglakad si Clarissa patungo sa mesa ng inumin. Kumuha siya ng isang baso ng red wine. Dahan-dahan siyang lumapit sa kanyang asawa at sa kabit nito na may ngiting tagumpay sa puso. "Narito po, Madam Monica," kalmado niyang sabi habang iniaabot ang baso. Ang boses niya ay malumanay, ngunit may bahid ng panunuya. "Para sa kalusugan ninyo at ng Valderrama Air." Kinuha ni Monica ang baso. Ang kaniyang ngiti ay tila nanigas nang marinig ang huling salita ni Clarissa. Nagkatinginan sila, ang asawa at ang kabit, na may mga lihim na tanging sila lang ang nakakaalam. Naglakad si Clarissa palayo. Ang kaniyang mga mata ay nanatiling nakatutok kay Jay, na ngayon ay nakatayo sa isang sulok, nakatitig sa mga Valderrama, na may isang maliit na folder na hawak sa kaniyang kamay. Ang mukha niya ay walang emosyon, ngunit ang kaniyang presensya ay nagpapahiwatig ng nalalapit na panganib. Biglang tumayo si Marco, hinawakan ang kamay ni Monica at inilagay ang isang mikropono sa kaniyang bibig. Ang kaniyang mga mata ay puno ng pagmamayabang. "Mga kaibigan, pamilya, gusto kong ibalita sa inyong lahat ang isang magandang balita. Sa lalong madaling panahon, hindi lang isang tagapagmana ang darating sa aming pamilya, kundi mayroon na rin akong bagong asawa. Formal kong inaanunsyo na si Monica ang magiging susunod na Mrs. Valderrama." Ang tunog ng palakpakan at ang pagkislap ng mga camera flash ay bumulaga sa buong silid. Nagsimulang humagikik si Monica, habang si Marco ay buong pagmamalaki na hinalikan siya sa noo. Sa likuran ng lahat, nakatayo si Clarissa. Ang kaniyang uniforme ay puting-puti sa gitna ng kadiliman.
Sa loob niya, isang malamig na ngiti ang unti-unting lumabas. Tapos na ang paghihintay, Marco. Bulong ni Clarissa sa sarili, habang ang kaniyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa lalaking iyon. Umpisa na ng laro. Ang ingay ng party ay tila bumulaga sa bawat sulok ng mansyon, ngunit sa mga tainga ni Clarissa, ito ay tunog lamang ng nalalapit na pagbagsak. Ang bawat kislap ng kamera ay tila nagpapahiwatig ng simula ng isang malaking iskandalo na magpapaguho sa kanilang pundasyon. Nang matapos ang anunsyo ni Marco, tahimik na lumabas si Clarissa sa party patungo sa kaniyang silid. Ngayon, oras na para simulan ang kaniyang laro. Nagmadali si Clarissa sa kaniyang silid. Binuksan niya ang kaniyang laptop. Nag-type siya ng ilang salita at pagkatapos ay pinindot ang send. Sa loob ng ilang segundo, ang lihim na medical record ni Marco ang nagpapatunay sa kaniyang kawalan ng kakayahang magkaanak ay kumalat na sa mga lokal na pahayagan at mga online news sites. Hindi niya nilagay ang kaniyang pangalan. Ang anonymous leak ay sapat na. Hindi pa natatapos ang party, ngunit ang pagdating ng balita ay mas mabilis pa sa bilis ng hangin. Biglang nagulantang ang mansyon. Ang mga telepono ay nagsimulang tumunog ng walang humpay. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan. Ang mga kamera ay nagsimulang maghanap ng bagong anggulo, hindi na kay Marco at Monica, kundi sa iskandalo. Isang matinding suntok ito sa reputasyon ng pamilya Valderrama. Bulong ng isang bisita. Ang Valderrama hair na pinagmamalaki niya, hindi pala sa kanya. Namutla si Marco. Ang kaniyang mukha ay tila nakakita ng multo. Lumapit sa kaniya si Doña Remedios. Ang kaniyang mga mata ay puno ng galit at pagkabigo. Anong nangyayari, Marco? Bakit kumakalat ang mga bagay na ito? Sino ang gumawa nito? Hindi ko alam, Ma. Hindi ko alam. Sigaw ni Marco, habang mabilis na chine-check ang kaniyang cellphone. Ang bawat tawag ay mula sa mga reporter, mga shareholder at mga kaalyado na ngayon ay nag-aalinlangan na sa kanya. Malamang, gawa ito ni Clarissa. Siya lang ang may galit sa atin. Napalingon si Marco kay Monica. Ikaw, may alam ka ba rito? Hindi kaya ikaw ang dahilan kung bakit kumakalat ang lahat ng ito? Nais mo lang sirain ako para makalamang ang pamilya mo. Nagsimulang manginig si Monica. Hindi, Marco. Wala akong alam. Bakit ko naman gagawin yan? Mahal kita. Gusto kong maging pamilya tayo. Ngunit hindi na nakinig si Marco. Sa gitna ng kaguluhan, ang imahe ng Valderrama Air ay unti-unting gumuguho. Ang perfect family ay isa na lamang malaking kasinungalingan. Nagsimulang mag-away si Marco at Monica sa harap ng lahat. Ang kanilang mga tinig ay tumataas at ang kanilang mga akusasyon ay nagiging mas masakit. Sa kaniyang silid, nakaupo si Clarissa sa kaniyang kama, tahimik na umiinom ng kape. Ang TV sa harap niya ay nagpapakita ng live coverage ng kaguluhan sa mansyon. Ang kaniyang puso ay hindi na nakaramdam ng galit, kundi ng isang kakaibang kapanatagan. Ang pagkakalat ng balita ay tila isang malaking pader na unti-unting gumuguho, naglalantad sa lahat ng kasinungalingan. Maya-maya pa, may kumatok sa kaniyang pinto. Si Monica. Ang kaniyang mga mata ay namumugto. Ang kaniyang mukha ay puno ng takot. Dr. Clarissa, tulungan ninyo ako. Pakiusap ni Monica. Ang kaniyang boses ay nanginginig. Kailangan kong magpanggap na anak ko si Marco. Hindi ko kayang mawala ang lahat. Kung hindi dahil dito, mawawala ang lahat ng pinaghirapan ko. Tiningnan lamang ni Clarissa si Monica. Ang kaniyang mukha ay walang emosyon. At anong kapalit? Kahit ano. Gawin ko ang lahat, Doktora Clarissa. Huwag lang mawala ang lahat ng ito. Bulong ni Monica. Ang kaniyang kamay ay humawak sa braso ni Clarissa. Naramdaman ni Clarissa ang pamumula ng kaniyang pisngi. Ang hapdi ng sampal ni Doña Remedios ay tila bumalik. Ngunit hindi siya nagsalita. Sa halip, tumingin siya sa bintana. Sa madilim na hardin, kung saan nagkukubli ang mga anino. Biglang isang malakas na tunog ng ambulansya ang umalingaw-ngaw
mula sa labas ng mansyon. Sinundan ito ng mga sigaw at mga bulungan. Nagmadali si Clarissa patungo sa bintana. Nakita niya ang isang ambulansya na huminto sa harap ng mansyon. Lumabas ang mga paramedic at mabilis na pumasok sa loob. Narinig niya ang sigaw ni Marco. Si Mama! Si Mama, inatake sa puso. Nagkatinginan si Clarissa at Monica. Ang kanilang mga mukha ay puno ng gulat. Ang iskandalo ay hindi pa natatapos. Ngunit isa na namang trahedya ang bumulaga sa pamilya Valderrama. Ang kaguluhan ay lalong tumindi sa mansyon. Si Doña Remedios, na ngayon ay nakaratay sa ospital, ay hindi na kayang magsalita. Ang kaniyang atake sa puso ay tila nagpahirap sa kanya. At ang bawat miyembro ng pamilya Valderrama ay abala sa pag-alaga sa kanya. Sa gitna ng kaguluhan, si Monica ay patuloy na nagpanggap na umaasa kay Clarissa. Ang kaniyang mga mata ay puno ng takot at pag-asa. Isang araw, binisita ni Clarissa si Doña Remedios sa ospital. Ang matanda ay nakahiga sa kama. Ang kaniyang mukha ay halos walang buhay. Ngunit sa kaniyang mga mata, mayroon pa ring bakas ng galit at pagkamuhi. Hinawakan ni Clarissa ang kamay ng biyenan. Malamig ito. Walang buhay. Doña Remedios, alam kong galit ka sa akin. Mahinang sabi ni Clarissa. Ang kanyang boses ay punong-puno ng emosyon, pero kailangan ninyong malaman ang totoo. Hindi ako ang dahilan ng lahat ng ito. Kayong lahat ang gumawa nito sa inyong mga sarili. Hindi nakasagot si Doña Remedios. Tiningnan lamang siya nito. Ang kaniyang mga mata ay puno ng luha. Hinayaan ni Clarissa ang matanda at lumabas ng silid. Nagpatuloy siya sa paglalakad patungo sa delivery room ng ospital. Nang araw na yon, napaaga ang panganganak ni Monica. Dahil sa bagyo at mga aksidente, walang ibang doktor na available kundi si Clarissa. Sa loob ng delivery room, ang kapalaran ng humatol. Sa harap ni Clarissa, si Monica ay nanganganib. Kung hindi niya ito tutulungan, maaaring mawala ang parehong buhay. Dr. Clarissa, tulungan mo ako. Pakiusap ni Monica. Ang kaniyang boses ay puno ng sakit. Hindi ko na kaya. Tulungan mo ako. Iligtas mo ang anak ko. Sa loob ng delivery room, tanging si Clarissa, si Monica, at ang dalawang nurse ang naroroon. Ang kaniyang mga mata ay nakatitig kay Monica. Ang kaniyang kamay ay puno ng dugo. Ang kaniyang puso ay tumitibok ng mabilis. Sabihin mo sa akin ang totoo, Monica. Kalmado niyang tanong habang pinapahira ng pawis nito. Sino ang tunay na ama ng bata? Nanlaki ang mga mata ni Monica. Nagsimula itong umiyak. Hindi ko pwedeng sabihin, papatayin nila ako. Hindi kita hahayaang mapahamak, Monica, sagot ni Clarissa. Mas lalong humigpit ang kaniyang hawak. Sabihin mo sa akin ang totoo at tutulungan kita. Ngayon, sa gitna ng hirap at sakit, inamin ni Monica ang totoo. Ang tunay na ama ng bata ay hindi si Marco, kundi si Jake, ang anak ng karibal na pamilya. Ang lahat ng ito ay bahagi ng isang malaking plano para pabagsakin ang mga Valderrama. Nakita ko lang si Marco para sa pera. Gusto ko lang umangat sa buhay. Hindi ko akalaing aabot sa ganito. Sigaw ni Monica habang patuloy na naglalabas ng hikbi. Sa labas ng pinto, narinig ni Marco ang lahat. Nanginginig ang buo niyang katawan, ang kaniyang mukha ay tila nakakita ng multo. Nabuksan ang pinto. Nakita niya si Clarissa na hawak ang isang bagong silang na sanggol. Ang kaniyang mukha ay walang emosyon. Si Monica naman ay nakahiga sa kama, umiiyak. Anak? Mahinang tanong ni Marco. Ang kaniyang mga mata ay puno ng takot. Hindi sa'yo ang bata, Marco. Sagot ni Clarissa. Niloko ka niya, ginagamit ka niya, at ngayon wala ka ng kahit ano. Sa kaniyang galit, pumasok si Marco sa delivery room. May hawak na isang baril. Sinungaling! Sinungaling kayong lahat. Sisirain ko kayong lahat. Ang delivery room ay biglang naging isang arena ng kapahamakan. Sa gitna ng lamig at liwanag, si Marco, na ngayon ay hawak ang isang baril,
ay tila isang hayop na nasusukol. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at pagkabaliw. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Hindi ko hahayaang magtagumpay kayo. Sisirain ko kayong lahat. Sigaw niya. Itinutok ang baril kay Monica. Marco, huwag. Anong ginagawa mo? Sigaw ni Clarissa. Pilit na pinapakalma ito. Ang sanggol na kaniyang hawak ay pinoprotektahan niya. Tila isang simbolo ng inosenteng buhay na dapat iligtas. Hindi ito ang solusyon. Huwag kang gumawa ng bagay na pagsisisihan mo. Ngunit hindi nakinig si Marco. Sa kanyang isipan, tanging ang pagtataksil at pagkabigo ang naroroon. Itinutok niya ang baril kay Monica na ngayon ay nakahiga sa kama, umiiyak at nagmamakaawa. Sinungaling ka! Ginagamit mo lang ako. Babayaran mo ang lahat ng ito. Bago pa man makaputok si Marco, mabilis na kumilos si Clarissa. Inilapag niya ang sanggol sa isang ligtas na lugar at pagkatapos ay tumakbo patungo kay Marco. Sa isang mabilis na galaw, sinipa niya ang kamay nito at nalaglag ang baril sa sahig. Tama na, Marco. Huwag mo nang dagdagan ng sakit. Sigaw ni Clarissa. Ang kaniyang boses ay punong-puno ng emosyon. Sinasayang mo lang ang buhay mo. Meron ka pang pagkakataong magbago. Nagkatinginan si Clarissa at Marco. Sa mga mata ni Clarissa, nakita ni Marco ang awa, ang pag-asa, at ang panghihinayang. Ang mga mata ni Marco, sa kabilang banda, ay puno ng galit, pagkabigo, at walang pag-asang katotohanan. Biglang bumukas ang pinto ng delivery room. Pumasok ang mga pulis at mabilis na dinakip si Marco. Habang kinukuha siya, sumigaw si Marco. Sisirain ko kayong lahat. Babalik ako. Babayaran ninyo ang lahat ng ito. Sa labas ng delivery room, si Clarissa ay nakatayo. Ang kaniyang katawan ay nanginginig. Ang mga pangyayari ay naganap ng napakabilis. Ang lahat ng kaniyang pinaghirapan ay tila mauuwi sa wala. Ngunit sa kaniyang puso, alam niyang ginawa niya ang tama. Pagkalipas ng ilang araw, ang balita tungkol sa pagdakip kay Marco ay kumalat sa buong bansa. Ang pamilya Valderrama, na dating simbolo ng yaman at kapangyarihan, ay biglang naging sentro ng iskandalo at kahihiyan. Ang kanilang mga ari-arian ay kinumpiska. Ang kanilang mga kumpanya ay bumagsak at ang kanilang pangalan ay naging isang simbolo ng kasamaan. Si Monica, sa kabilang banda, ay nahaharap din sa kaniyang kaparusahan. Ang katotohanan tungkol sa kaniyang plano at ang kaniyang relasyon kay Jake ay nabunyag. Dinakip siya ng mga pulis at kinasuhan ng panlilinlang at pagsasabwatan. Sa loob ng selda, nagkita si Clarissa at Marco sa huling pagkakataon. Ang silid ay malamig at madilim. Ang kanilang mga mukha ay puno ng panghihinayang. Bakit mo ginawa ito, Clarissa? Mahinang tanong ni Marco, ang kaniyang boses ay puno ng pagod. Bakit kailangan mong sirain ang lahat? Hindi ako ang sumira sa lahat, Marco. Sagot ni Clarissa. Kayong lahat ang sumira sa inyong sarili. Pinili ninyong magsinungaling, magtaksil, at manloko. At ngayon, kailangan ninyong harapin ang mga resulta ng inyong mga gawa. Kinuha ni Clarissa ang divorce decree mula sa kanyang bag at inilapag ito sa mesa. Tapos na ang lahat, Marco. Malaya na ako at sana malaya ka na rin. Pagkatapos, tumalikod siya at lumabas ng silid. Sa labas ng kulungan, hinintay ni Clarissa ang paglubog ng araw. Ang kaniyang puso ay hindi na puno ng galit, kundi ng awa. Ang mga Valderrama ay nawala na. Ang kanilang imperyo ay gumuho na, ngunit sa kanilang pagbagsak, may isang bagong buhay ang sumibol. 1 taon ang lumipas. Ang mga alaala ng mga Valderrama ay tila unti-unting kumukupas, tulad ng isang lumang awit na kinakalimutan na ng panahon. Ang mansyon, na dating puno ng ingay at kasinungalingan, ay ngayon ay tahimik at walang laman. Ang lahat ay nagbago, ngunit sa puso ni Clarissa, may isang bagay na nanatiling matatag. Ang kaniyang pangarap na maging malaya at maglingkod sa mga nangangailangan. Ngayon, si Doktora
Clarissa Evangelista ay isa ng tanyag na tagapagsulong ng karapatan ng kababaihan. Itinatag niya ang isang klinik na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at karahasan. Ang kaniyang tinig ay naririnig sa radyo, sa TV, at sa mga rally, ipinaglalaban ng katarungan at pagkakapantay-pantay. Ang kaniyang pangalan ay hindi na konektado sa mga Valderrama, kundi sa pag-asa at lakas. Isang araw, habang naglalakad siya sa kalsada, may nakita siyang isang lalaking namamalimos. Punit-punit ang damit nito, marumi ang mukha, at ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Nang mas malapitan, nakita niya ang lalaking iyon. Si Marco Valderrama. Ang puso ni Clarissa ay hindi nakaramdam ng kahit anong paghihiganti. Sa halip, isang malalim na awa ang bumalot sa kanya. Tumigil siya at kumuha ng ilang pera sa kaniyang bag. Inilapag niya ito sa harapan ni Marco. Hindi siya nagsalita. Tiningnan lamang niya ito na may awa at pag-unawa. Pagkatapos, tumalikod siya at nagpatuloy sa paglalakad. Clarissa? Mahinang bulong ni Marco, ang kaniyang boses ay puno ng panghihinayang. Ngunit hindi na lumingon si Clarissa. Alam niyang tapos na ang nakaraan. At ngayon, kailangan niyang harapin ang kinabukasan. Nakahanap siya ng bagong pag-ibig sa kaniyang buhay, ang pagmamahal sa sarili at sa kaniyang kapwa. Nagpatuloy siya sa paglilingkod sa komunidad, sa pagbibigay ng pag-asa at suporta sa mga nangangailangan. Natagpuan niya ang kaniyang kaligayahan sa pagtulong sa iba, sa pagpapalaganap ng katotohanan at katarungan. Sa huli, ang kwento ni Clarissa Evangelista ay hindi lamang tungkol sa paghihiganti, kundi tungkol sa pagpapatawad at pagbangon, tungkol sa paghahanap ng lakas sa gitna ng paghihirap, at sa pagtuklas ng tunay na kaligayahan sa paglilingkod sa iba. Ang kaniyang buhay ay patunay na kahit gaano kapait ang nakaraan, laging may pag-asa sa hinaharap. Sa isang tahimik na gabi, nakatayo si Clarissa sa tabing dagat, pinagmamasdan ng paglubog ng araw. Ang kaniyang puso ay puno ng kapayapaan. Sa wakas, malaya na siya. Malaya sa galit, sa paghihiganti, at sa kasinungalingan. Bumuntong hininga si Clarissa. Pinikit niya ang kaniyang mga mata. Ang hangin ay malamig at malakas, ngunit ang kaniyang puso ay mainit at puno ng pag-asa. Sa wakas, natagpuan niya ang tunay na kahulugan ng buhay. Binuksan ni Clarissa ang kaniyang mga mata. Nakita niya ang isang estranghero na nakatayo malapit sa kanya, na may isang mapaglarong ngiti sa kaniyang mga labi. Nagkatinginan ng dalawa. At sa mga sandaling iyon, alam ni Clarissa na ang kanyang kwento ay hindi pa tapos. Tapos na ang gabi. Bulong ni Clarissa sa kanyang sarili. Bukas naman ang aking kwento.